number 1. Ayan. Okay, meron tayong bisita ngayong gabi. Si Giovanni Felicidario. Hello, Giovanni. Oy, may gabi eh. Oh, go ahead, go ahead. Okay, pwede ra mong utana. Okay, go ahead. So, okay. Sumal, kining inyong libro, Ano ba magtagalog? kining sa mga kaparian, ay naimusapaw man. Ang tanong niya, pwede ba daw magtagalog? Tagalog mo na lang, bro. Ikaw akong gipangutana dyan daw. Ikaw mo tubag. Sige, sasagot ako, pero tatagalogin ko para sa mga nanonood. Sige, go ahead. Okay. Matod pa sa inyong libro nga sa mga kaparian, kapinalanggang anak ni Birhen Maria. Ano diri na imprimatur ni Nelopstat, si Monsignor Adelito Avila, nga imprimatur ni Ricardo Cardinal Vidal. Kini nga libro, mabasa kini sa page 24. Matod pa din sa maong paragraph. Akong basahon. Mas maganda siguro, bro, na bro, i-picturean mo yung buong page tapos send mo sa akin sa Messenger para atin pakita sa screen para hindi yung pag sakali may pinutol ka, booking agad. Wala namang putulan Akong basahon. Sige daw, try mo lang. Okay. Bisan diha sa akong mga kaparian, daghan nasa dili na motuo. Apa nagpabilin gihapon sila sa simbahan, matuod nga mga lubo nga nagsulob sa sapot sa karnero. Mas maganda, bro, kung picturean mo Yun yung mas maganda, bro, kung picturean mo Ganda. yung mas maganda, bro. Libro. Mas maganda, bro, no, picturean mo yung buong page, bro, para makita natin kung sino tinutukoy diyan ng mga lobo. Kaparian. Wala namang binabanggit na paring Katoliko. Kaya mas better na libro. kahit na aming libro 'yan. Kahit na aming libro kasi marami kasing pare na kinikilala ang aming libro. Yung pare ng Judaism, pare pa rin 'yon. Yung pare ni Baal, pare pa rin 'yon. Yung pare yung pare ni Astaroth. Hindi. Ang sabi ko, picturean mo para makuha din ang buong konteksto kasi style kasi ng SDA putol-putol. Kaya ang gusto ko, kung maaari sana, picturean mo yung buong page para naman maipakita natin sa screen yung buong page at malaman natin kung sino ang tinutukoy doon ng mga lobo. Wala namang binabagay dyan na paring Katoliko kahit libro pa namin yan eh. Presidente, baka naman wala siyang libro, quoted lang niya yung baka naman quoted mo lang yan. Wala ka nang pinapakita na talaga libro namin yan. Mas maganda kung nag-off call siya. Nag-off call siya, wait lang ha. Bigla siyang nag-off call eh. Huwag siya bigla-biglang mag-off call kasi ito yung style niya pag hindi tayo napuruhan eh, biglang mag-off call. Wala, pinapatay na. Ayun, pinapatay na. So, asang TV remote be? TV remote an be? Ini si Divine Good TV remote, give me the TV remote. Asan ang TV remote? So, yun ang malaking problema niya. Kasi nung dati, nung binanatan niya si John Ray, sunod-sunod yun. Nang pumasok ako nagsalita, biglang pinatay yung call. Ngayon, yung tanong niya, hindi yata siguro mag-uubra yung kanyang style, technique niya, pinapatay niya. Wait lang muna ha. Wait lang, ito lang si Divine talaga. Asa man ang TV remote? Pono, dala, pono. Mukhang ka. Alam mo na ha. Talaga si Divine talaga. Bigla-bigla lang hihirit. Ano lang, dili na ba kusgan? Okay. So, nawala siya bigla. Di naman natin inaano. Okay, so basa pa ako dito ng mga comment ha.
Sabi dito ni Christy Siarot, sabi niya is good evening po Bra Jandot sa lahat ng mga CFDs. God bless you. Sabi naman ni Joel Tagbar, good evening bro. Si Cora Bertumen, magandang gabi Bra Jando Labado. Sabi naman ni Elmer, si Elmer Bitonia. Good evening, paano kaya yung lolo ko namatay sa pagiging albularyo? Ay naku, spiritual warfare. Hindi mo na ako babasa lang bro, ng may kinalaman sa spiritual warfare bro. Kasi pang yan pang hindi yan pang doctrinal talakayan. Yung talagang doktrina talaga. Baka naubusan na ng signal yan bro JD. Hindi ako naniniwala ubusan ng signal. Kasi talagang style yan ni Giovanni Felicidario na kung sa tingin niya is kaya niya, doon siya tatagal. Kung sa tingin niya kaya niya. Tandaan niyo yung kay Junri dati? Kasi si Junri sumasagot sa mga katanungan niya, tingin niya kakayanin niya. Kaya sunod-sunod siya. Nung pumasok na ako, sinabi ko, mali yung kanyang tanong, biglang nawala. Biglang nag-off call. Ano Nahulog. yan? Nung nasabi ko, ay mali yung tanong, bigla siya nag-off call. Eto naman ngayon, na sinabi ko sa kanya, picturean mo yung buong page para malaman natin. Biglang naman nag-off call. Sabi niya, so hindi nyo inaangkin. Hindi naman sinasabi ko na hindi ko inaangkin. Wala ko sinasabi na inaangkin ko. Ang sa akin lang, kahit na librong katoliko pa yan, pag sinabi kasi pare, tayo marami kinikilalang pare. Pare ng Pilipinista, pare ng Church of God, Espiritu Santo, pare ng Catholic Apostolic Church, pare ni Baal, pare ng mga Judaism. So dapat malaman natin kung sino tinutukoy na pare diyan. Hindi porket libro namin mo dideclare ka na kaagad na automatic na agad pare Katoliko dahil pare Katoliko ang may-ari ng libro. Mali 'yon. Ang tawag naman diyan fallacy of false equivalence. Kaya dapat sana kung makikipag sa aming mga libro, ipakita. Kami kaya namin ipakita yung yung buong page eh. Pero kung sakali may putulin kami, makikita naman ninyo kung ano yung aming pinutol, di ba? Pero ito kasi, sasabi ni John Ray, baka quotation lang yan. Baka quotation lang yan. Baka quotation ka lang. So picturean mo, send mo sa akin. At tingnan kung may sinend ba sa akin si Giovanni Felicidario? Wala. Walang sinend sa akin si Giovanni Felicidario. Nalulungkot ako. Bakit bro? Sabi ni Jari, nalulungkot daw siya. Bakit bro? Ay, tawagan ng barjan na papasok. Hindi ko nalungkot. Tanungin natin, tawagan to si Jared. Ano kaya nangyari dito? Ano nangyari kay Jared? Ang sana nga ng barjan to. Hindi naman sinasagot. Hindi naman sinasagot ni Jared. Ano kaya problema nito kaya? Baka nalulungkot kasi walang kadibate. Hindi ganyan si Jared. Maliban na lang siguro kung may dahan-dahang ng didenggoy dito. Maliban na lang kung may dahan-dahang ng didenggoy kay Jared, malamang 'yon. Pero yung Ano kayang dahilan ng reason niya? hindi ko alam. Pero duda ko dito may dahan-dahang ng didenggoy kay Jared Almasora. Okay, sabi naman dito, basta yung mga comment ha. Sabi naman dito ni Dindo Mawang, bro, mulusot man Japon ka, bisan pisat. Isa may bisang pisat, nakapisat din mo na ako. Dindo Mawang. Sulod, arong makita. Ang style natin ngayon dito sa mga gaya ng ang dating daan kung napansin ninyo. Ang dating daan, kung ang tatanong Bisaya, hindi nila pinipilit na magtagalog. Hinahayaan nila na magtanong sa wikang Bisaya.
Tapos, yung kanyang tanong, itatranslate sa Tagalog ng mga manggagawa. Para sagutin ni Soriano na sa wikang Tagalog. At pwede rin ipasagot ni Soriano sa wikang Bisaya. Doon sa sa programang Ang Dating Daan. So dito ngayon, start natin dito, kung ang matatanong Bisaya, hindi ko siya pipitin mag-Tagalog. Kung tanongin ka ng Bisaya, sasagot lang ko sa wikang Tagalog. Total, naiintindihan naman niyo yung aking sinasabi. Kasi ang lahat ng Bisaya nakakaintindi ng Tagalog yan. Lahat ng Bisaya nakakaintindi ng Tagalog. Ang Tagalog ang hindi nakakaintindi ng Bisaya. Bakit? Kasi lahat ng pelikula sa TV, drama, TV Patrol, Saksi, teleserye, Incognito, lahat ng mga teleserye sa bahay, mga pelikulang Pilipino, Tagalog yan. Wala namang pelikulang Pilipino-Bisaya. Kung meron man siguro, iilan lang. Kaya lang halimbawa, yung pelikulang Yanggaw, Ilonggo naman yun. Yung pelikulang Dili Ingon Nato, Bisaya naman yun. Ang bida nun si Ruel Cortez. So meron naman ganun, no? Pero talagang nakakintindi ng mga Bisaya ng Tagalog. Okay, ito naman tayo ngayon wait lang muna ha. Okay, budget ko lang yung aking linya dito kung nakabukas ba yung aking filter. Okay. Sabi ni Rowel Labastida Ganuhay, baka naubusan na ng signal yan, bro JD. Sabi ni Luigi Anthony Plaida, kaya nga maraming SDA nagmamarunong kunwari may alam sa aklat Katoliko. Totoo, walang alam yan. Walang ang alam sa sarili ng libro, Katoliko pa kayang libro. Bro, daghan naman kag nailad. Ilara ko do. Bro, naka-live tayo. Kung sa tingin mo nga nangilad ko, sulod dire, sulayi ko. Pero makita kisay mangingilad nato. Okay? Ingon na po dire si Ruel Labastida Ganuhay. Tawagan mo uli, bro. Pinapatay nga. Tinawagan ko uli, bro. Pinapatay talaga ni Felicidario. So, Cuniberto Retarino, si kumpare mo at kumpare ko, si kumpare mo at kumpare ko, maraming pare. Marami talagang pare. Sabi ni, luuya ni mo dyan do labado. Luuya, bagali ka kapamatuod gali. Wapagali ka kapabutom yung nagluoy kay ko. Ito masasabi ko mga SDA. Yung style nyo kasi, kabisado ko yan. Wag nyong kalilimutan. Dati rin akong SDA evangelist. Okay ha? Wag nyong kalilimutan na dati akong SDA evangelist. Dati akong SDA debater. Kaya, dapat sana nasa kokote nyo na lahat ng style nyo, style ko rin yan dati. Kaya kung ganyan ang estilo mo, Felicidario, puputol-putulin ng libro, alam mo, sa sarili mo, alam mo nanluloko ka sa akin eh. Kaya mo pinapatay yung call, di ba? Kung talaga hindi ka nanluloko, call ka nga ulit, tatanggapin ko yung call mo. Kung totoong hindi ka nanluloko sa akin, call ka nga ulit, tatanggapin ko yung call mo. At saka talakayan yung Isaiah 66. Felicidario, ating talakayin yung Isaiah 66, 17. Kung sino ang sinasabi doong susunugin. Sino ang tinutukoy doon, yan ang pag-usapan natin. Mga SDI, hinahamon ko kayong lahat. Pasok kayo ngayong gabi. Pag-usapan natin ng Isaiah 66:17. Patunayan nyo na ang tinutukoy dyan lahat ng taong kumakain ng baboy. Patutunayan ko naman mga Hudyo ang tinutukoy dyan. Sige. Mga SDA na nanunood ngayon, pasok kayo. Patunayan nyo sa akin na tinutukoy niya na susunugin na kumakain ng karning baboy lahat ng tao kasama Kristiyano, kasama ang mga pagano,
kasama ang mga alien. Patunayan nyo sa akin yan. At patutunayan ko na mga Hudyo, mga Israelita, ang tinutukoy dyan. Oh, sige. Sa tingin nyo tama kayo at mali ako, tawag na. Tingnan nyo, wala tatawag na SDA ngayon. Abangan, nakabukas yung aking linya ha. Sa mga gustong tumawag, nakabukas ang aking linya. Tatanggap ako ng call mula sa Seventh-day Adventist. Patunayan ninyo na tinutukoy sa Isaiah 66:17, lahat ng taong kumakain ng karning baboy susunugin. Tutunayan ko naman, mga Israelita ang tinutukoy doon. Oh, sige. Tingnan natin kung may ano ba, may kakasabang Seventh-day Adventist. Okay? Nawala si Sabadista ng sinabihan na papipicturan niya ang binasa. O nawala kasi wala siyang binabasa. Wala siya. Oh. Sabi niya, so imo nang i-deny. I-deny. I-prove muna. At tingnan ng konteksto. Pag napatunayan ko na paring Katoliko nga tinutukoy, ating basahin ang previous sentence at ang next sentences. Huwag putulin. Oh, malalaman natin yan eh. Kaso, bigla siyang nag-off call. Sa madaling salita, nanloloko si Giovanni Felicidario. Straight to the point. Okay, ito naman tayo ngayon kay Gingging. Good evening, Brother JD. Naghampang naman tago-tago ang SDA, bro. O, tawag yun. Tawag ko, bro, si Dindo Mawang. Si Dindo Mawang daw. Tawag daw si Dindo Mawang. Wait lang, ha? Dindo Mawang. Okay? Dindo Mawang. Wait lang, ha? Sige, bro. Mag-reply ka lang, bro. Kung gusto ka, musulod, reply lang. Oh. Bro, nag-message ako sa'yo, Dindo Mawang. Kung gusto ka musulod, reply lang. Replyan mo. Tatawagan kita. Sige na. Replyan mo ako din dumawang. Tatawagan kita. Makakapasok ka. Sige na. Din dumawang. Go ahead. Hintayin ko yung ano mo, yung call mo. Sabi nito ni Romel Palma, God bless you, Mama Mary, love you. Sabi naman ni Eman, bro, magandang gabi po. May nagtanong po sa akin, pwede po ba na ang isang Catholic faithful ay maging ninang sa binyag ng isang SDA? Ay hindi pwede po yon. Bawal po yon. 3rd DSC. Tanong ko lang, bro, magkaiba ba ang kaluluwa at espiritu, bro? Ang tao daw may kaluluwa, espiritu at katawan, sabi ng born again. Okay? Brother Junre, Bro, magkaiba ba daw ang kaluluwa at espiritu? sabi ni Scott Han, hindi. Dahil yung kaluluwa, yun yung espiritu din. Mayroon lang siyang distinction. Dahil ang kaluluwa ng mga ganito pala no? Basahin mo natin Marigando ang Job 12:10, Marigando. Wait lang muna. Ano yan? Job 12:10, para mapaunawa natin ng maigi. Job 12:10. Hmm. Okay. Sabi sa Job chapter 12 verse 10. Ito sabi. Ang Diyos ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. Kung basahin mo nga sa ibang salin doon sa Biblia. Ang dating Biblia, Oo. nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. So lahat ng bagay ay may kaluluwa. Tama ba Marigando? Yes, sabi dito. Lahat ng bagay. Ibig sabihin, puno man yan or hayop man yan. So lahat ng bagay ay may kaluluwa na buhay, hindi yung mga hindi buhay.
Ibig Ah, sabihin, ng mga hayop, halaman, ng mga buhay yan. Kaya nga natin pinapakain yung mga hayop, yung halaman naman, dinidiligan kasi may buhay sila. So lahat ng may buhay ay may kaluluwa. So ano ang pinagkaiba ng kaluluwa nila? Ang kaluluwa ng mga puno, tinawag yan sa teolohiya na vegetative soul. Okay? Ulitin ko. Ang kaluluwa ng mga puno at halaman tinawag sa teolohiya na vegetative soul. Ang sa hayop naman, tinatawag na animal soul. Ang sa tao naman, dahil tayo ay naiiba sa mga ibang nilalang, tulad ng halaman at ng hayop, yung ating kaluluwa ay tinawag na spiritual soul. Ibig sabihin ng spiritual soul, ang ating buhay ay nagmula mismo sa Diyos. No? Kaya nga mababasa natin sa Genesis 2:6, ang tao ay kanyang hiningahan at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So yun po ang pinakaiba ng kaluluwa natin. Kasi ang kaluluwa natin tinawag na spiritual soul. Ibig sabihin ng spiritual soul, mayroon tayong kakayahan tulad ng Diyos na maalaman ano ang mali at tama. At mayroon tayong cognition, may will and intellect tayo. Hindi katulad ng mga hayop na wala silang intellect and will. Wala sila niyan. Sa kanila lang, instinct. No? Ang alam lang nila, kakain sila kasi nagutom sila, matutulog sila kasi napagod sila. So yun ang sa kanila instinct. Yun po ang uri ng kaluluwa nila. Iba po sa tao. Kasi sa tao, ang kaluluwa natin, tinawag na spiritual soul. Okay? At ang mga kaluluwa ng hayop at ng halaman pag namatay, ma-annihilate. Ibig sabihin, totally mag-disappear na sila. Hindi na sila mag-exist. Samantala, ang tao, pag namatay, ang ating kaluluwa o espiritu ay babalik sa Diyos na may gawa nito. Basahin nga natin mo dyan doon, Ecclesiastes 17. Doon doon. Oo. Yes, bro. Basahin natin ng Ecclesiastes 17, Brother John. Ecclesiastes 12:7. Okay. Ecclesiastes 12:7. Ito sabi, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may nagbigay nito. Ang ating hininga ay magbabalik sa Diyos. Ano yung hininga, Brother John? Kaluluwa ba yan o hindi? Kaluluwa. Kaluluwa. Okay, so yung bang kaluluwa, espiritu o hindi? Spirito, natural. Basahin mo sa ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Okay, sabi ganito. Kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula at ang espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. So therefore, ang kaluluwa ay siya rin espiritu ng Diyos. Ayun, so pareho lang pala ang kaluluwa at ang espiritu. Okay, move naman tayo ngayon sa next naman dito. Wala pang reply si wait lang ha. Loading yung ating internet eh. Dindumawang, kung nakapag-reply ka doon sa message ko sa'yo, nakapag-reply ka, tawag bro, ay hindi ka nagre-reply. Hindi mo nga sinisin yung message ko, Dindumawang. Yan niyo, pakita ko sa inyo ha. Namessage ako kay Dindumawang, pero hindi siya nagre-response. Ito, pakita ko. Ayan o, tinan nyo. Ayan, Dindumawang, ayan o. Nag-message ako sa'yo. O, kung gusto ka, musulod, reply lang. Says, reply na bro, wala pa. Alam niyo kung bakit? Gusto kong mag-reply kayo. Pag nag-reply kayo kasi, lalabas sa itaas yung yung option for video call at yung option for call. Hangga't hindi kayo nagre-reply sa message ko, hindi lalabas yan dyan yung option na video call at option na audio call. Ibig sabihin, hindi ko kayo matawagan. Kung gusto nyo pasukin niyo yung live ko dito ngayon,
Mag-reply lang kayo at lalabas yung button for video call, tatawagan ko kayo. Ganun yan. Yeah, sa mga kursunada lang po, sa kursunada lang. Okay, sayo naman dito ni ah 30, ito nasagot na pala ito. Si Arturo Pagatpatan, God bless. Then De Lasa Short, shout out bro. Dire sa Lower Tuong, Cebu City. Oh, shout out! Straight to the point. Live. Ito naman tayo kay Din Dumawang kamo bro. Apil mo ana kay Mikaon Mangkagbaboy. Dili mi apil ana oy mo. Bitaw na ingon ko nga ako mamatud-an Israelita lagi pasabot. Oh, sa may SDA mo, sinong SDA lalaban dyan, kakasa dyan. Patunayan nyo na ang tinutukoy sa Isaiah 66, 17, lahat ng tao, kasama Katoliko, kasama Kristiyano, patunayan nyo. At patutunayan ko na mga Israelita ang tinutukoy dyan. Israelita ang tinutukoy dyan. Ano ang purpose ko? Ba't yan ang gusto kong talakayin natin? Para ipakita na mga SDA hindi nakakaunawan ng Bible. Sinong SDA ang kakasa dyan? Kahit si Edwin Box, kasahan mo Edwin Box. Patunayan mo na tinutukoy sa Isaiah 66, 17 ay lahat ng tao. Patutunayan ko, Israelita tutukoy dyan. Oh. Okay, ito naman tayo ngayon sa kay Rhodes Solar Edoria. Basta SDA, peking Hudyo at peking Kristiyano pa, hahaha. Saan? Ayun, may tumatawag. Tanggapin natin. Okay, tanggapin natin. Hello? Ayun. Hello, bro. Hello, mayong gabi. Oh, mayong gabi, bro. Okay, go ahead. Go ahead, go ahead, go ahead. Go ahead, bro, go ahead. Kanang kini ako bro, pamunta na lang ni bro. Sige, go ahead, sige, bro, go ahead, bro. Oh, kay dili pud ko gusto kana bitang kanang muraog kini kay madlok bayat pud ka sa Ginoo kanang mag-istorya ta ba nga muraog kuan lang kay murag makwanta sa Ginoo ba nga istorya bitaw ta nga muraog dili maayo. So, nalabay pamunta na bro. Go ahead, bro, go ahead, go ahead. Kini bang kay sige man mo ingon nga kamoy tinuod no? Ngano man bro nga ngano man nga sa inyong kadabit ang manguntahan ako diha sa Pulo Kasugo bro. No. Di ba gibawal man na sa Ginoo bro nga bawal ang mukuha o bawal ang mudugang? Yes, bro. Sinasabihan Oo. ng mga Israelita na huwag nilang dagdagan at huwag nilang tatanggalan. Yes, bro. Deuteronomy 4:2. O nganong kining Pulo Kasugo nga sa inyohang mga libro nganong giusab man ninyo ni? Wala kami binabago dyan, bro. Katunayan, yung sa amin ay aming inuunawa. First na utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Kung yan, utos na yan ay kinikilala mong tama, eh di ba kang gagawa ng rebulto? So yung sinasabi Okay. yung sinasabi yung ikalawang utos, bahagi na yon ng unang utos. So wala kami tinatanggal diyan kasi bahagi siya eh. Halimbawa ganito, meron akong isang buong barya ng 10 pesos. Ibig sabihin ba wala hindi kasama ang 5 doon? Kasama ng 5 doon, buong ginawa lang buo. Yung wag kang gagawa ng rebulto kasama yun sa unang utos, wag kang makakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Eh di wag kang magkaroon ng rebulto na na sinasaba mo bilang Diyos. O yun ang doon. So doon naman sa naman sa araw ng Sabat, wala kaming binabago. Kasi yung aming dili- linggo, dili sa- Sabat din yun eh. Dili sabat akong bro punto ani. Ano yan bro? Ano punto mo? Ang diri sa Exodo 3. Exodo. Yes. Oh. Brad Edgar Logan. Ano? Good evening. Di bro kay
Ako sanay kung anong bro. Basig na pa yung tawag na bro. Balik ka na kung tawag, balik ka na kung tawag. Sige, okay na, padayon. Padayon mo, Exodo 3. Dili ba ingon diri ang ingon diri ba nga dili ka magbaton og laing Dios sa atubangan ko, di ba? Oh, tama yun, tama. Unya karon, oo. Unya dili lang kuan ni bro, dili lang nato ingon nga magkuan ta ni kanang lantugi. Kung mangunta na lang da kay open man naka-live man ka. Oo. Oo. Kala lang. Unya akong pangunta na si imuha. Di ba nag-ingon ang Dios nga dili ka magbaton og laing Dios sa tubangan ko. Ngano man nga sa inyo ha karon nga ngano na amay mga kinulik nga larawan o ingana. Okay, magandang tanong yan. Ang tanong niya, kung tama sinasabi na huwag magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, bakit marami kayong mga rebulto? Yun yung tanong niya. Ito ang sagot natin. Yung sa amin, na mga imahe, hindi yun ang imahe ipinagbabawal sa Exodo 20. Hindi yun ang imahe pinagbabawal doon. Katunayan, ng ipinagbabawal na imahe doon sa Exodo 20, yung mga imahe na kinikilalang Diyos ng mga pagano. Kasi yung mga Israelita, dati silang naalipin sa Ehipto. At nakikita ng mga Israelita kung paano din ni Diyos ng mga Israel, ng mga Egyptian, yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Ngayon sa Katoliko, hindi naman namin kinikilalang Diyos sa mga rebulto. So hindi kami nakakalabag doon. Wala kaming aral na Diyos ang rebulto. Wala kaming aral na Diyos ang mga santo. So wala kaming turo, hindi namin nalalabag yan. Hindi naman Diyos sa amin ng mga rebulto, hindi naman Diyos sa amin ng mga santo. So wala kaming ibang Diyos sa harapan niya. Kung dili pa na Dios sa inyo hang atubangan bro. Nga lagi kanang pareha sa kanang Black Nazareth Black Nazareno. Ngano lagi ang mga tao halos mo inyo hamang gyud ng kauban. Okay. Inyo man ang kauban. Yung ginagawa kung wala pa ninyo na sige bro. Yung ginagawa naman sa Black Nazarene, ang tawag naman doon is veneration yun o tandaan ng pagpupugay, tandaan ng paggalang, pagbibigay parangal. Yun ang ginagawa sa sa Black Nazarene. What if merong Katoliko na sinasamba yun bilang Diyos? Yan, 'di ba? What if merong Katoliko sinasamba yun bilang Diyos? Yung gumagawa nun ang nagkakamali. Kasi wala naman turo sa amin na yung mismong Black Nazarene na pinaparada doon sa sa Quiapo, yun ay Diyos. Wala kaming turong ganun. Actually, veneration lang sa amin yung Veneration means paggalang. Sa CCC paragraph 2132, the honor paid to sacred images, gaya ng Black Nazarene na imahe. The honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. So sa amin kasi may dalawang uri iyon. May veneration at mayroong adoration. Ang ibinibigay sa mga sagradong imahe, gaya ng imahe ng Black Nazarene, is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Yan ang aming opisyal na turo. Dagdagan lang siguro ba dyan do? Sige, go ahead, Brother John Ray. Yes, kasi isa sa misinterpretation ng ating mga kapatiran protestante, ito nga nagkakagulo ang mga mananampalatayang Katoliko kapag araw ng Puong Nazareno, ibig sabihin kapistahan. Kasi tradisyon kasi ng simbahan na pinaparada talaga or pinoprosesyon yung rebulto ng Puong Nazareno. Pinoprosesyon yan taon-taon. At nagkakagulo ang mga Katoliko sa kanilang paniniwala na mahawakan lang lamang nila ang rebulto ng Puong Nazareno, sila ay gagaling sa kanilang mga karamdaman. Una kapatid, hindi itinuro ng simbahan na para gumaling kayo sa inyong mga karamdaman, hawakan niyo ang Puong Nazareno. Walang turo ang simbahan ganyan. Pero hindi mo mapipigilan ng isang mananampalataya na naniniwala siya na siya ay mapagaling sa kanyang karamdaman sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya.
At maraming gumaling sa pananampalatayang yan, kapatid. Kaya nga maraming nagkakagulo. Bakit? Proven at tested yan. Ang daming mga nagtestimony na sa kanilang paghawak sa Poong Nazareno, gumaling sila. Bakit bro? Lahat ng bagay na mayroong kinalaman sa kabanalan, pwedeng maging daluyan yan sa grasya ng Diyos para makapagaling ng isang may sakit. Tulad yan po sa Pablo. Ang kapangyarihan ng Diyos para magpagaling sa Pablo, pinadaloy saan? Sa pamamagitan ng panyo. Doon pinadaan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling sa isang bagay na hindi mo akalain makapagpagaling. Pero ginawa yun ng Diyos. Basahin nga natin Barijando ang gawa 19:11-12 Barijando. Ano yan? Gawa 19:11-12? Oo. O sige, basahin sa gawa. Wait lang ha. Gawa 19:11-12. Sabi ganito. Gumawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o damit na kanyang ginamit ay dinala sa mga may sakit at gumaling ang mga ito at lumaya sa masasamang espiritong nagpapahirap sa kanila. Kita mo mga kapatid, kahit panyo, damit ni San Pablo, nakapagpagaling hindi si Pablo mismo ang kanyang mga kagamitan. Pero sino nagpagaling noon? Ang Diyos. Ang tawag din bro, channel of graces. Ngayon, mayroong rebulto ba na nakapagpagaling din sa mga tao, biblically speaking? Meron. Basahin natin Barijando, Números 21:8-9, kung hindi ba nakapagpagaling ang rebulto ng tansong ahas na pinagawa ng Diyos. Basahin nga natin. Números 21:8. Hanggang 9. Okay. At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas sa tanso. Ilagay mo yon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganoon ang ginawa ni Moises, kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas at tanso at hindi nga namamatay. Kita mo? Yung kapangyarihan ng Diyos, pinadaan niya saan? Sa mga kagamitan na ginagamit ng mga tao dito sa mundo. Diba? Hindi mo matipigilan ng Diyos bro kung ipapadaan niya ang kanyang graces sa mga banal na bagay. Tandaan natin na yung mga rebulto, iniisip namin yung banal na bagay yan. Kasi biblical po yan. Kaya kung may mananampalataya na yun ang kanyang paniniwala na gagaling siya sa pamamagitan ng kanyang paghawak, mangyayari yun dahil sa kanyang pananampalataya, hindi dahil sa yung rebulto ay nakapagpagaling. Hindi yun bro. Ginamit lamang yung rebulto ng Diyos, daanan at kanyang grasya. Kaya hindi nawawala yung ganyang tradisyon, ganyang paniniwala bro, dahil ang daming gumaling, ang daming testimonya. Okay? Yan ang reason bakit, yan ang reason Barijando kung bakit may mga ganyang pangyayari. Again, hindi turo ng sindahan yan, bunga yan ng pananampalatayang Katoliko Barijando. Okay, Brother Dindo? Bro, Okay. basing mo sulod, napapay paluwa puntahan pero basing napay mo sulod diha bro. Oo, sa karon tanasan ako ha, kung nabay ni sulod lain ha. O basing Ang mo sulod ang nadiri si Brother Babae. Brother Edgar Laugan na may ni sulod din karon lang bag-ohay. Brother Ed, sige lang, sige. Pasod lang sa labro niya. Kuan ka nang mo palo apra ko kuan ako sa mo tanaw sa ko sa imong live kay dili man gud makita og imong live og kuan ka nang mutawag ta. Brother Edgar, ikaw wala kay challenge diha nga ihagit sa mga SDA atong tagag-tagad. Gusto ko makadialog yung mga kaibigan natin, yung mga kapatid natin na mga SDE. Palaging nagsasabi na ang founder sa Romano Katolikong Simbahan ay si Constantino. Mas maganda kung pumasok sila dito. Mga SDA daw. Naniniwalang ang Katoliko ay founded by Constantino. Pasok daw kayo, magipagsubukan dito. Pahalang magbinisaya mo, okay ra. Basta Tagalogo na. Magtinagalog mi ni Brad John Ray. Si Brother Edgar, ako siyang pinapaintulta ko siya magbisaya. Si Brother Edgar. Pero kami dalawa ni John Ray, magtatagalog kami dalawa ni John Ray. Maraming nag-miss Barijando sa Bro,
sa signature ni Paring Edgar. Maraming nag-miss. Mahal kayo natin. Pabati mo na mahal kayo natin. Mahal kayo nakin. Greetings mo na, mahal kayo nakin. Tutan, mahal kayo natin. No? Mahal. Pwede magtanong, patanungin mo, Brother Janto, yung kapatid natin. Brother, sini? Dindo. Basing na kay gusto ipangutanan ni Brother Edgar, mutubag na, binisaya na mutubag. Bro Dindo. Basing na kay pangutanan ni Edgar, bisaya ka, bisaya akong tubagan na. Hindi Tagalog, pwede Sige, go ahead bro. Dindo. Kay Bisaya man kay Binay. Sige, go ahead. Okay, direta sa kuan bahin sa ang among team ani bro kining bahin sa kining pukas. Napulo ka sugo. Sige, go ahead. Hello bro, Dindo. Nan. Ha. Naputol-putol bro. Sige. Naputol-putol. Usahin na kayo diri ang signal bro kay naka-wifi ra man gud ko. Ano na, kita tagbusog-busog. Ang area. Naputol yung mga putol-putol bro, putol-putol. Janto, ano ba sikta niya? Sige bro, sige. Katolik? SDA. Ako na lang sa uban bro, putol-putol ang signal bro. SDA ka bro, SDA. Dindo. Akuan kanang SDA nga kuan local conference bro. Local conference SDA pasabod. Lahi siya Brother Edgar, local conference. Lahi ni nga kuan bro kanang lahi po ni sa kanang SDA nga kadtong giganan ni Brad Amik. Pamilyar na bro. Janto. Oo. Pamilyar na. Nalapit na bro. Hello. Dili bang yung libro diri bro ba? Dili bitang napulo ka sugo diri Ang napulo ka sugo, ang unang sugo sa Bible sa Exodo, dili ka magbaton og laing sa tubangan. Yes, brother. Parang nawala kayo, brother. Sige, ihatag na lang sa uban. Ihatag na lang sa uban kay naka-wifi ra pud ko diri Sorry pud kayo kay naka-wifi ra ko layo kayo ang kuan ko ra ko naka-connect og piso wifi. Okay lang, may tindihan naman natin. Sige po Dindo. Pilit kayo, pilit basin nakakuan pa ko basig dagang pagmanawag sa inyo Sige po Dindo. Brother, yung i-off lang yung video niya. Audio lang. Naka-off na yung video niya Brother Edgar. Actually talagang mahina talaga signal niya eh. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it, doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan
Totohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gat sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hustle ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.